tingin ko, it's very irresistible eh. Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na magko-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ng tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Black na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledo. Ang sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin laging deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Sinabi ng ito ay binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Kung kailangan palang implement, bakit kailangan nasaan program? Correct. Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So hindi mo ilalagay sa program kung napaka-urgent. So isang kinanakit ko dyan, yung mga trend, nabawasan na naman yung budget para sa mga trend and so nadidelay. So isa pa yon, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung North Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT-7, ang dami pa rin mga issues. So, kumbaga, the priority projects are misnamed, hindi sila priority. Given na ganyan yung attitude tungkol sa ating budget, napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, election na. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget? Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga, let's say, yung mga mambabatas na involved dyan. So, tingin ko it's very irresistible eh. Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na magko-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ng tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Black na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nagdemand ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang desisyon, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan ng time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot, walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers. Through probing questions sa kanila, walang pagkakataon at all. It was just they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauunit yan. So ngayon, kailangan ma-produce yung complaint for impeachment, kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. Kailangan mapakita yung ebidensya sa lahat ng boboto. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung respondent na makita niya yung reklamo at makita niya yung ebidensya at makasagot, mabigay ang kanyang panig. It is not going to be as easy as 2019, as the 19th Congress. The 20th Congress is a different Congress and they're now under new rules. So, when you hold a trial, makikita ngayon who are deeply involved din dun sa
sa impeachment proceedings. Yung career ng mga yon ang i-decide ng mga ng taong bayan in 2028. So they will have to think very carefully kung paano sila aasta, paano sila gagalaw if an impeachment complaint is received by the House. So exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung sa PhilHealth na dapat isoli, no? Parang kasama na yata sa 2026. Pero marami pong mga mga nag-a-analyze dito na tama ba 'yon? 'Di ba merong tinanggal na pondo mula sa PhilHealth tapos magba-budget ulit para sa PhilHealth. Di ba double taxation yun? Di ba meron na ka ng kinuha, nilaan para sa PhilHealth tapos kinuha. At ang sabi, yun ang dapat na maibalik. No? Pero ang ginawa dito, naglagay ng karagdagan na pondo para sa PhilHealth po. First, madidetermine dapat kung saan yan ginastos. But yes, kailangan na ipasok siya sa budget kasi it was returned to Treasury. So ibig sabihin yung Treasury yung magbabalik. Para mag-disburse ng pondo, kailangan may batas. So that's why nilalagay talaga siya in the next budget regardless of where the money comes from. But more importantly dyan is, kailangan transparent din sila kung saan nila nilaan yung pera. Bakit? What projects were they spent on? Kasi I remember si Undersecretary Claire Castro was saying that yung ibang pera na yan ay ginamit for roads. Now, dapat, according to the law, pag pondo ng PhilHealth for health concerns. So she had to make up the excuse na yung mga roads kasi papunta sa ospital and therefore health-related pa rin yan. I don't know if you remember this. So those are two different issues. Pero tama yon, the court has ordered na kailangan ipasok siya doon sa budget para ma-disburse siya kasi bumalik siya sa treasury. In order for government to be able to spend that again, spending pa rin yun kasi pag nag-transfer ka back ng pera, kailangan may batas and that law is going to be or is the GAA. So tama pa rin yun. But it is also important for us, corollary to that, questionin natin saan ninyo ginastos yung pera na tinransfer before or nagastos nyo ba? What was it, what was the reason for transferring it back? So marami pang unanswered dyan. Mas mahalaga yung ganong katanungan. Sasabihin nila, wala naman yun dun sa Bill of Rights na may counsel. Okay, eto sagot ko dyan. Pwede pong dagdagan ng batas ang karapatan. Hindi pwedeng bawasan kasi yan ay civil and political right. Yung right to counsel. Okay. Ngayon, ang saying dyan ay, sa Latin din, semper presumo in favorem maiora jura. Ayun. Okay. Always presume in favor of greater rights. Ayun. Okay. Okay, number 2. Opo. Talaga bang custodial investigation? Alam mo, pag sinabi mong ang tao ay may karapatan ng abogado kapag siya ay custodial investigation, tama ka. Pero pag sinabi mong ang tao ay may karapatang magkaroon ng abogado kapag custodial investigation lamang, Ayun. pag nilagay mong only lamang, mali ka na. Parang pag sinabi mong si Dingdong Dantes ay gwapo, Siya lang.